Sa episode na ito, hindi ilalantad ng bitag ang pagkakakilanlan ng isang driver na sangkot sa insidente. Bagamat hindi siya pumayag na ilabas ang kanyang identidad, ipepresenta ng bitag ang kanyang panig para maging patas ang pagtalakay sa kasong ito. Kailangan mo ng police report dyan, dapat may lumapit na MMDA. Videohan mo, kailangan sa insurance yan. Kitang-kita naman na ano eh. Ang insidenteng ito ay nagsimula sa isang simpleng sagian sa pagitan ng dalawang babaeng driver. Maituturing na isang fender bender o minor accident na nagdulot lamang ng kaunting pinsala sa sasakyan. Ang grab driver ng itim na sasakyan na si Gina Santoseldes agad inako ang pagkakamali at handa ang makipag-ayos. Ngunit sa halip na marisolba ang insidente, ang kanyang lisensya sinuspindi ng 70 araw at ang kanyang sasakyan ay pinatawan ng alarma. Dahil dito, nawalan si Gina ng kakayahang kumita, dahilan upang malagay sa matinding suliraning pinansyal at hindi mabayaran ang obligasyon sa nasaging sasakyan. Ito ang nagtulak sa grab driver na si Gina na lumapit sa bitag. Sa datos ng LTFRB, higit 30,000 ang bilang ng mga grab drivers na namamasada sa kalsada ng Metro Manila. Sa unang tingin, mukhang pribadong sasakyan sa kalsada, pero sa likod nito ay mga driver na umaasa sa araw-araw na pamamasada. Marami sa kanila ay tulad ni Gina Santoseldes, isang grab driver na nagsusumikap at humaharap sa hamon ng lansangan. 7 ng Marso, nasangkot si Gina sa isang banggaan na maituturing na minor accident. Ang minamaneho niyang itim na sasakyan ay bumangga sa likurang bahagi ng isang pulang sasakyan na nagdulot ng gasgas at bahagyang pagkayupi. Agad inako ni Gina ang kanyang pagkakamali at nangakong sasagutin ng kanyang insurance ang maliit na pinsala. Ngunit makalipas ang ilang araw ng pag-uusap, hindi nagkasundo ang dalawang panig. Ang driver ng nabanggang sasakyan ay dumulog sa Land Transportation Office kung saan ipinataw ang 90-day na suspensyon sa lisensya ni Gina. Nagdulot ito ng matinding problemang pinansyal kay Gina at sa kanyang pamilya. Dito na nagdesisyong lumapit at pumila si Gina sa Bitag Action Center. Attorney, hindi po ba dapat imbestigahan muna yung tao bago magpatawag? Kasi ano pong cost niya? Hindi naman po siya tinatakbuhan. Baka kasi sir, nagagamit yung tanggapan natin dyan na parang in favor. Is it right to basically impose a penalty na parang 90-day na hindi siya pwede makapagbiyahe? Sir, standard po, yun po talaga lahat sir. Hindi lang sila nagkasundo, parang we're favoring the other, dapat may basis din na inaalam din. Hindi po pwedeng sabihin, kaya tayo gumawa po ng sinasabing patakaran, hindi para maging mahirap. At parang pinapunish na po natin yung taong willing makipag-settle eh. That's how I look at it. Kung yun po malamang na-submit or na yung kanilang agreement na yun, malamang po ngayon wala pong written agreement po. Nagkasundo lang po sila na paayos na, ready na po paayos sa insurance. Bumalik sa LTO, binigyan siya ng Kyokos order at 90 days, hindi siya makapagbiyahe. Nawalan po siya ng hanap buhay, sir. That is injustice. Sir, ang sa amin naman po, expect nyo po yung agarang resolution dyan, sir. But 90 days suspension, di siya makapagbiyahe, sir? Talk to attorney. Attorney, nagharap na po kami sa LTO. Pinapabayad po nila ako ng 150,000 dahil sa abala ko daw sa kanila. Nagmamakaawa po ako na wag nilang kunin yung lisensya ko dahil yun lang panghanap buhay ko. Pero hindi po nila ako pinakinggan. Lintik naman itong na trabaho to. Sir, hindi naman no ibig sabihin. And then, attorney, hindi, galit po ako sa sitwasyon, di po sa inyo. Please, stop defending, attorney. I think you have to look at the process muna. Hindi pa napapatunayan eh. Hindi naman naghukuman. Kayo na po mismo nang gumawa ng pagpapataw ng parusa eh. Yun po yung admin process. Well, you take a look at that. Magandang issue po to. Ngayon lang po ako nakarinig ng ganitong proseso. No? Hayaan niyo po magkasundo, magkabilang panig. Hindi gagamitin yung LTO in favor of the other. Hindi ba yung sabi natin patas at parehos dito? Pumanig na po kayo doon sa kabila eh. Sige sir, ganito, samahan na lang po muna namin, papasok na po ang bitag dito sir, para mapag-igi pa yung serbisyo ng LTO. Tutulong na po kami sir ha, mag-iimbestiga na rin po kami sir. Ha? Yes po. Maraming salamat po sir. Yes po, salamat po. Upang alamin ang kalagayan ni Gina matapos masangkot sa simpleng banggaan.
Personal na pinuntahan ni Pitag Next Generation Carl kasama ang mga investigator ang bahay niya sa Tondo, Manila. Pakilala mo sa amin, sino ba tong asawa mo? Asawa ko po, 59 years old na po siya. Seaman po. Inahanda na namin yung magiging kinabukasan namin na baka hindi na po siya makaalis. Iningganyo po ako ng mga kaibigan ko na mag-grab na lang daw kasi may kakayahan naman akong makaano ng sasakyan kasi yung asawa ko nga po, seaman. Ngayon, itong sasakyan, ma'am, ay ginagamit mo sa pang-grab mo para doon sa pang-araw-araw Na pangangailangan. na pangangailangan. Bigyan mo naman kami siguro ng kwento tungkol dito sa mga anak mo. Yung panganay ko po, dapat siya ang titingin sa dalawa niyang kapatid, magluluto ng pagkain kasi ako nga po nasa labas na lang, doon na natutulog sa kalsada. Kasi gusto ko po maging gumanda yung buhay ng mga anak ko kaya private po ang mga anak ko nag-aaral para po sa kanila lahat ng hirap namin. So parang ginagawa mo, itinataas mo yung antas ng kanilang pamumuhay. Opo. Kaya ikaw, okay lang sa'yo kahit sabihin natin na dodoble, triple oras ka para lang maibigay yung karapat-dapat para sa anak mo. Opo. Paano ba maging isang Grab driver? Alas 5 pa lang po, dapat naka-ready na po ako. Dahil pagsapit na po ng alas 6, dapat nakaalis na po ako. Dahil yung inahabol ko po nga yung incentive. Dahil dagdag kita po yung para sa akin. Nagpapahinga lang po ako pag magla-lunch na sa sasakyan na lang. Pag may may pasahero na naman, go na po ako. So paano kung habang kumakain ka, biglang mag-ring yung Grab, yung cellphone mo? Tapos Stop muna po ako sa pagkakain po. Tapos pagkatapos ng pasahero, Saka na naman po ako susubo ng kakainin po. ilang beses sa isang linggo ka nag-Grab? All day, wala po akong ano yan. So wala kang off. Walang off. So Monday to Sunday, kung may 24/7, sa'yo 18/7. Opo. 18 hours a day, 7 days a week yung trabaho mo. Opo, So dire-diretso yon. dire-diretso. So wala kang kahit anong pahinga? Wala ka minsan, magpahinga muna ako 1-2 araw sa isang buwan. Walang ganun. Wala po. Ilan na lang yung nagiging tulog mo? Ilang oras? Minsan 3 hours na lang po. Sa isang araw? Opo. Hindi na nga ako umuwi ng bahay. Tinutulog mo na sa Sa sasakyan? sasakyan. Paano ka naliligo? Paano ka nagbibihis? Ayun po, pag maliligo ako, doon po ako uuwi ng bahay. Magkano ang malinis na kinikita nyo? Pagkatapos dun sa Grab, yung take home nyo ba? Take home money, mga magkano? 70 to 75,000. Nalubog na nga talaga sa utang, sir eh. Dahil sa ngayon po nga, hindi po ako nakakabiyahe. Nag-offer pong bangko na pautangin ako. Kaya kinuha ko uli po yung pera para mapunuan ko po yung mga una kong utang. Kaya natutuwa nga po ako sa mga pasahero ko kasi minsan sumusuot muna po sila ng seatbelt. Kasi syempre parang hindi sila dahil babae. Pag bumababa na po sila, tumataba po yung puso ko. Sinasabihan ako na ang galing mo naman mag-drive. Pag may pasahero na po, iisipin mo na kaagad na kita ko na may kikitain ako dito. So parang isip mo, the more na may pasahero, mas okay para sa'yo. Opo. So parang hindi ka naman yung iba kasi may alam akong iba dyan, may mga issue na hindi tinatanggap, kayo sa malayo, ganyan-ganyan. Hindi ka naman ganun. Wala po akong inaayawan na na So gaano pasahero. kalayo ang booking nila, basta pumasok siya ang booking, tatanggapin mo. Opo. Kami ay naghahanap lang naman ng katotohanan kung ano ba talaga ang nangyari. March 7 po, pa-U-turn po ako ng SM EDSA. Bigla na lang po akong may nasagi, kulay red na sasakyan. Tapos nung nasa traffic bureau na po kami, sinabi po sa amin na pag-usapan niyo muna. Ang sabi niya, bayaran ko na lang daw po siya ng 6,000 to 8,000. Hindi naman po ako pamayag kasi sabi ko nga, may insurance ako. Insurance na lang ang gamitin natin. Kausapin mo na lang tong friend kong taga-LTO. Kinausap ko naman po, ano na nga lang daw po, insurance na lang. After iba ng kasunduan, nagpalitan kayo ng numero. Opo, binigay po niya sa akin number niya.
high po siya, tapos naghilo din po ako doon sa ano yan. Katapos, ano nangyari? Inisyuhan na po kami ng police report kasi nagkasundo na nga po kami sa insurance. Bakit mo ma'am kagad inoffer na sa insurance mo ipasok yung umano'y insidente? Ako na lang kasi ako naman talaga ang bumangga sa sasakyan niya. Aminado ka naman. Inamin ko naman. March 9, Monday po, yung papunta po ako ng insurance, tumawag po sila sa akin. Tapos sabi niya, ate, kausapin ka ni mama. Sabi niya, di kinausap ko naman po. Yun nga, sabi ng mama niya, hindi na namin ipapasok sa insurance mo dahil matagal. Pupunta na lang kami sa talyer, ipapa-estimate namin kung magkano ang bayaran mo. Hindi po ako pumayag. Kung ayaw ko nga daw pong pumayag, ipapa-show cause order nila ako. Na ano ko sa isip ko, ang lakas naman ito talaga sa LTO dahil bakit show cause order? Tapos nung parang baka sakali pa rin ako pumunta ng insurance. Ano po, tinanong ko po yung insurance ko kung anong kailangan ng kabila. Tapos yun nga, nagbasakali ako na tawagan pa rin Sinagot naman po niya, sabi ko, Madam, paki-ano naman po ng certificate for no claims. Kaya hinihingi mo yung certificate of no Opo. claim para dun sa ipapasa dun sa insurance na isang insurance na lang gagamitin Opo. yung sa'yo. Opo. Tama ba? Opo. Anong sumunod na usapan nila? Wala na po. Biyahe ka na ng biyahe. Opo. So, wala ka nang ginawa ma'am from March 11 hanggang Wala doon na sa po. mismong LTO? Wala na po. So, kahit anong pag-reach out or anything, Wala na po. Tinanggap ko na ano nila ako sa show cause order. 26 ng Marso, isang show cause order ang ipinadala ng Land Transportation Office sa Grab driver na si Gina. Inaatasan siyang humarap sa ahensya upang magpaliwanag kaugnay ng insidente. Nakasaad din sa kautusan na kailangan niyang isuko ang kanyang lisensya dahil sa ipinataw na 90-day preventive suspension. Bukod dito, naka-alarm din ang kanyang sasakyan. March 30, alas 10 pa lang nag-aantay na po ako kasi ayaw kong malate. Tapos nandun na po kami sa loob. Nung nakapagpaliwanag na po ako, sabi niya, hindi na namin iyaano sa insurance mo, ano ka na lang, bayad ka na lang ng 150,000, sabi nung kasama niya. ano yung breakdown niya? Anong rason niya na ibinigay niya dun sa kanyang 150,000 na hiningi? Wala po. Basta sinabihan nilang ako, magbayad ka na lang ng 150,000 dahil sa abala niya sa akin. Meron bang binigay sa'yo na option na kapag humarap ka doon, magdala ka ng abogado? Wala po. Binigyan ka ba din ng options or possible na payment plan or other alternatives para magkaroon ng solusyon yung problema? Wala po. Tingin mo ba na parang forced to pay? Left with no option ka? Sa pakiramdam ko, kung makabayad ako ng 150,000, hindi makukuha yung lisensya ko. Panay text daw niya sa akin. Ang dami na daw niyang text sa akin, hindi ko sinasagot. Kaya ang sabi ko na, wala akong nare-receive na text, ma'am. Sabi niya, naka-block ako, binlock mo ako, ate. Sabi ko, hindi kita po binablock. Kasi hindi ko talaga alam na naka-block pala talaga siya. Kasi may mga tumatawag sa akin ng mga lending, ang kukulit, na-block kita. So hindi mo sinadya yung Hindi po. pagbablock na Wala akong intention na mag-i-block. may posible ka bang pagkakamali doon? Matanong lang kita. Pagkakamali ko po kasi yung nabangga ko pala, kailangan kong ma-reach out din. Yun ang pinaka-nagawa kong pagkakamali. Pagkatapos ng insidente dun sa LTO, hindi ka na nakakapag-grab. Kamusta naman ang buhay mo ngayon? Sobrang hirap, sir. Kasi, imbis na makakatulong pa ako sa asawa ko, wala na. Kasi yun lang po ang talagang inaasahan ko para makatulong sa pamilya ko. Parang hindi na maganda po naiisip ko. Dahil sa mga babayaran ko, di ko alam kung paano gagawin. Kasi nga kahit anong sabihin ko sa kanila, talagang hindi nila ako pinakinggan. Inano pa nga po nila na ipapaban nila ako sa sa Grab. Tapos yung sinabi din ng investigador, pwede naman daw. Po yung Pakiramdam mo ba? Nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kasi wala naman akong kakampi doon. Gano'ng kasakit, ma'am? Itong 90 days na pinag-uusapan natin. Kahit gusto ko man magmotor para ng lalamove, hindi pwede kasi wala akong lisensya. Sa lisensya talaga ako nakadepensa. Huwag naman po sanang ganito kasi hindi naman po ako nakapatay. Yung ginawa niyo po sa akin, parang pinatay niyo na rin ako. Kailangan ko po talaga yung lisensya ko kaya ako lumapit sa inyo.
Dahil wala po ako talagang ibang malalapitan, kayo na lang po. Matapos marinig ang panig ni Gina, sunod namang tinawagan ng bitag ang driver ng nabanggang sasakyan. Hello po, good evening. Hello, good evening po. Si Miss... Yes, speaking po. Apo. Ma'am, si Kate po ito, staff po ni Sir Ben Tulfo sa Bitag. Sabi nga po ni Sir Ben, ang lahat ng storya dalawa po ang panig. So, nakuha namin yung side ni Miss Gina. Kailangan kitang hanapin, kailangan kitang makausap. Kung willing ka, ma'am, na makipag-usap sa Bitag, that would be the best, I think, option for this case. Yung purpose ng tawag namin is makuha yung panig ninyo sa mga nangyari. Thank you so much sa Apo. pag-reach out. At least I can parang maano ko yung side ko. If you need my my side of the story, yes, definitely. I'm willing to cooperate para po magkaroon ng linaw. So, kung free ka tomorrow, ma'am, so are you comfortable na punta kami sa inyo or mas gusto mong pumunta ka sa amin, office namin? Ako na lang po yung pupunta kasi Thank you, Miss. See you tomorrow, ma'am. 21 ng Marso, dahil sa imbitasyon ng bitag, pumunta sa opisina ang driver na si Elias Ruby at ang kanyang asawa. Thank you so much for coming to us. And respect will be accorded to you. Whatever that you say, we will take it because that's the sign. Diba? Importante sa amin, kinuha namin ang part nung una, but it's not gonna be balanced pag hindi namin napakinggan ang part niya. Yes po, bali po nung March 7, ayun po yung around 5:40 something, nabangga po ako ni Gina sa bandang likuran po sa may left side ng sasakyan ko. Tapos kasi wala pong dumating na enforcer nun, so sabi niya, punta na lang daw kami sa malapit na police station. Sabi ko, ganito na lang ate, based dun sa police report, ang nakalagay naman dyan, umamin ka na binangga mo ko. So, depende na lang sa usapan natin. Nung araw na nasa police station, sa labas po ng police station, tapos tinanong po kami ng police, so ano nang plano nyo? Tapos sabi po namin na yun po, napag-usapan namin na insurance na lang po. Ano po, March 9, morning po, nag-decide na ako na insurance ko na lang yung gamitin. Then March 12, morning, tinawagan niya po ako over the phone. Meron po akong call history na siya yung tumawag. Sabi niya, ate, approve na yung sayo, ipapasok na lang sa kasa. Inayos ko na. Sabi niya, kailangan ko lang ng certificate of no claim. Ipinasa mo ba sa kanya yung certificate of no claim? Hindi pa po kasi hinihingi ko po sa kanya saan ko ibibigay. Pero may text po ako sa kanya na ate, hindi kita matawagan na block mo yata ako. I'd like to find out, what made you change your mind all of a sudden na parang from that situation sa insurance? Kasi yung isa naman, nag-divide ng kanyang insurance, that's what the insurance for. Opo, insurance pa rin naman po. Nung nasa police po kasi kami, ang sabi niya 1 to 2 weeks. Pero yung reason po talaga is gusto ko po, meron po akong person na magpa-follow up sa Toyota at sa insurance mismo. Yung gusto mo, naging malinaw ba sa kanya? Sabi ko po Yun. sa kanya kung ano po yung mabilis na process dun po Alright, ako. so nagkasundo kayo. Opo. Kailan ka nagkasundo na magbibigay ka ng insurance? What made you change your mind as per the respondent na nagbago raw asa na gusto mo na may kukunin ka na insurance company of your or talyer or dealer na you can trust doon sa sinasabing sasakyan mo? I will be honest with you po, sir. Hindi ko po alam na dapat pala insurance ng nakabangga ang gagamit. Okay, that's it. Okay, sige, that's Yun fine. po talaga. Okay na tayo ron. Okay na Hindi ko tayo. po. Bakit naisipan mo yung 150,000 pesos? Saan galing yung figure? Out of anger po kasi may okay, out of anger. may computation po kami from Okay. Toyota Insurance na Okay. 70,000. Pinaparusahan mo siya kasi you're playing hardball with me, now tataas namin ng 150. May ginawa bang LTO na sabi, wait a minute, magkasundo muna kayo. Hinayaan ka ba ng LTO na okay lang? So, Sinabi po nung LTO nun, sir, yun na po ba yung decision nyo? Okay. Kasi pwede pa daw pong pag-usapan. ayun. Okay, so sinabi ng LTO, yun na bang decision? Pwede na pag-usapan. For the meantime daw po, kailangan kunin yung license niya, which is yung Okay, protocol daw. Okay, so protocol na. So in other words, dahil ang hiningi niya 150,000 pesos at hindi niya makakayanan, hiningi na yung lisensya, she cannot drive anymore, and there's a sanction and a punishment without due process to favor you, diretso ka masasalita, ha? Hindi ko kayo pareho kilala. And then, ang ginawa ng LTO, you're now suspended, and you have to pay this. End of story. Tama?
So ngayon, bukas, babalik kayo sa LTO. Yes, may invite na po. Well, may invite sila kasi nagpabitag siya. And dahil nagpabitag siya, sinusuri namin. We will refuse to say anything. Let's just pick it up sa LTO. Yes. Ayaw namin ma-preempt ang gagawin ng LTO bilang respeto. Samantala, upang mabigyang linaw ang 90-day suspension na ipinataw sa Grab driver na si Gina, inilapit ng bitag ang kasong ito sa tanggapan ni LTO Assistant Secretary Marcos Lacanilao. Sa nasabing conference, umattend ng dalawang driver, si Bitag Next Generation Carl, IBNI NGO Executive Director Apple Meneses, at mga Bitag investigator. Morning po. Ngunit hindi agad nagsimula ang conference dahil late ang LTO investigator na si Samon Sayang. Pwede ba makita yung picture ng tama? Nagkasabitan pareho kayo ni Nova. Opo. Hindi ho ba pwedeng sa insurance na to, minor yung tama para lang ho ma-settle? Wala naman pong issue kung minor, ang issue po dito, bakit nga po ako blinap at tinakbuhan niya po ako right after niya po akong hingan ng no claim. Sa totoo lang, no, maging ano lang tayo dito para matapos na itong problema Yes. ninyo pareho. Pwede ba to sa insurance ninyo? Okay naman na po yun ang lakad. ko Pero na anong po. kailangan nyo sa kanya? Wala po, siya lang po nagpatawag sa akin dito. Kasi po, sir, yung yung lisensya ko po, hindi po ako makapagbiyahe. Kasi suspendito kayo. Opo. Wala na kayong kailangan sa kanya? Wala po. Kaya hindi ko po alam bakit nandito po kami ngayon. Okay na nga po ako eh. Wala na po akong dinadala sa kanya. demand nyo na 150,000? It was Nung hearing during po. the hearing po, out of anger, kasi sinisigawan-sigawan niya pa ako. Pero by this time, at least tapusin nyo na lang yung mga... Pero okay na Kung po okay kami. na kayo dito, wala nang mga dapat bayaran. May gusto na akong tanungin dito, sir. Nung ipinadala mo yung show cause order dito sa bahay ni Madam, nakapataw na ba yung parusa or pakikinggan muna siya at ipapataw pa lang yung parusa pagkatapos pakinggan? Kasi kami sir, as long as may probable cause, yung complaint, since supported by police report stating po na si ma'am talaga nakabangga, we can preventive po suspension kasabay po ng show cause order. And after the hearing, pwede namin i-lift or i-sustain. However, nung nag-hearing kami po, it appears po na si ma'am is may prior accident last November. Kasi sa totoo lang, ang hindi kasi naiintindihan ng maraming tao, merong yung computer system which is yung LTMS. Pagka nagkaroon ka ng mga reports na na-aksidente ka, automatic matatag sa pangalan mo, nagkaka-record doon. So kailangan nilang mag-appeal para maantag yung kanilang suspension. Pag nag-impose kami ng show cause order, automatic 90-day suspension yun, tapos naka-alarm yung sasakyan. Habang hindi pa nakaschedule yung hearing. Pag nagka-schedule na yung hearing at napatunayan na wala naman siyang kasalanan o yung tao, o yung ano yan, malilift na yon. Sa kaso niya, natuloy yung 90 days kasi nagkaroon ng accumulative na accident records. Ano ho ba yung nire-request po ninyo? Yun pong lisensya ko po para makapagtrabaho Saglit. po. Ma'am, ano status nung sasakyan ninyo? Naayos na po ba ito? Nasa kasa na po. Ginagawa na? Apo. So wala na kayong kailangan sa kanya? Wala na. Ano ang ano dito, solusyon dito? Pwede ba siya mag-motion sa inyo para maka-ano siya? Actually, meron na po kaming resolution. May we know po the resolution po, sir, regarding this case? Kung hindi pa siya nagmo-motion and then you have the resolution already? Meron po siyang, although draft pa lang naman po siya. Okay. Draft, so hindi pa na-issue. So pwede pa Alright. siya mag-motion. Pwede naman pong parehas. Hindi. Pwede. Standard naman natin na ginagawa yan. Legal yan. At yan ang sinusunod. Mag-motion ka, sabihin mo doon kung ano yung totoo, sitwasyon, kakamali, humihingi ka ng tulong na mapabalik yung lisensya mo para makapag-maneho. Did you tell her, ma'am, we don't understand your case. If you want to send appeal, you can do this. These are the steps. Para lang meron ka din karapatan na mag-appeal. Nasabihan mo ba siya tungkol doon? Kasi sir, siya ay isang Grab driver. Siya ay isang mother na yung asawa niya ay seaman. Just giving you a background regarding this person. She works 18 hours a day, 3 hours of sleep, barely makes it for her said financial kasi in-interview mo na namin siya.
Now, given that her situation is quite hard. Ang in-explain ni boss, yung na-explain nyo ba ng maayos? Na ano sir, hindi na po kasi nagsisigawan na po sila that time. So hindi mo na-explain? Opo, ang nasabi ko lang sir, kung hindi talaga possible mag-set. May pagkakamali doon. Hindi naman tayo nagto-tolerate ng gano'n. Simpleng explanation lang naman eh. Kaya nga ako nag-i-explain ngayon dito eh. Simpleng explanation, explain natin sa tao, ma'am, nagkamali ka, ito ang penalty mo, ito ang kahihinatnan mo, pero may isa kang option. Kumbaga, yun lang naman, para mabigyan lang sila ng lahat ng options. Kasi kung unang-una, kung simpleng driver, hindi naman nila alam lahat ng detalye. Sa kalye. Huwag nyo hayaang maulit yung ganyan. Saka pag oras natin ng kanina pa kami nag-aantay. Huwag ganun. Pero siyempre ma'am, hindi naman ibig sabihin na nag-ano kami sa inyo, hindi na namin kayo i-correct. So siguro, doble ingat. Tingnan naman ma'am, mapapayo ko lang, yung mga simpleng kaya natin na idaan na natin sa insurance, o ano yung pinakamadali na maano natin sa tao, yan na lang gawin natin. Kasi sino pa naman ang gustong magka-accident? Ayaw natin magka-accident. Pamahirap ang buhay ngayon. Bantalier, pagkikitaan pa yan. Siguro pinaka-right siguro na mag-ano dito yung kasa, yung insurance ninyo, mababalidate nila. Kung ito lang, actually ito, pag sinabi to ng kasa, ng talyer sa inyo na papalitan, niloloko kayo. Kasi ito ang dali-daling i-repair. Sir, if add ko lang, kasi hindi lang naman po siya yung Grab driver dito. Yung gumagamit po niyan, father ko na senior citizen, Grab driver din po. Hindi pa ako nanghihingi ng sympathy, pero just so you know lang din po yung naging abala. Ang ibig ko nga sabihin ma'am, mahirap nga ang buhay ngayon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, on your part, mahirap. Sa kanila, mahirap din. Kaya hanggat maaari, yung mga po pwede nyong isettle na wag nyo nang palakihin, ayusin, na ninyo pareho, isettle nyo na lang pareho. Siguro, nanay, ganito na lang. Mag-appeal ka na lang kasi aksidente naman to. Hindi naman to nag-reckless ka na mga pasaway sakaling naghahataw-hataw eh. Yes. Bibigyan kita ang pagkakataon. Thank you po. Dahil naghahanap buhay ka. Pero kung pasaway ka nanay, yung mga kagaya ng iba, di ako papayag. Yeah. Pero ikaw naghahanap buhay ka, nanay ka pa. Explain ko lang kasi that time, sabi niyo po kasi, actually, we try our best po na explain. However, sabi na kasi, papabitag daw po siya and kukuha siya ng lawyer. Oo. Kaya hindi ko na next Alam mo, which is may po kami na alam mo, normal sa lahat ng tao na kaya ganun, hindi niya maunawaan eh. Kasi ba? Yung sinasabi niyo sir, I do understand that's effect ng problema. Ano ba yung naging cause? Why was her frustration that much na umabot siya sa ganung klaseng frustration na sasabihin? Yun ang gusto ko sabihin. Was it because out of their anger also may sinabi silang 150,000? Sama yun. Kasi nagkaroon ng nag-trigger na may amount na lumulutang. So syempre, kahit ako yun nandoon sa sitwasyon na yun, hindi ko alam ang gagawin ko eh. I-charge mo ko ng hindi ko kaya. Actually, kaya ako nag-request na magharap ngayon. Gusto ko malaman, ba't may amount na 150,000? Gusto ko makita yung extent ng damage, kaya ako tiningnan ito. Kapag may mga ganyan po ba, sir, kayo po sa mediation or sa arbitration, na nag-raise yung other party na you have to pay this, even whether out of anger, whether rational siya, what's your position on that? Di ba dapat ang LTO impartial on giving judgment or giving statement dun sa scenario? Or mag-agree na lang kayo dun sa demand ng other party na ipinataw doon sa kabilang party? With regard to naman sa complainant side, siya po kasi mag-decide since wala po kaming knowledge kung magkano talaga since siya po yung naapektuhan. Hindi, mali yun. Hindi yun, mali yun. Ma'am, ang decision dyan, pagka nagkaroon ng problema, i-weigh yung kung saan papasok yung magiging penalties. Ang ibig ko sabihin, pinaka-simple lang, hindi porke sinabi ng isang tao na, hindi, gusto ko ganito gusto ko palitan mo yung kotse ko, papayag na ako, hindi pwede yun. Okay. Oo. So nabalanse namin, hindi kami sa LTO pag magsusunod kung ano yung kailangan lang titingnan natin yung legality kung saan papasok. So Asik, coming from this conference that we had today, clear naman na sa inyo kung ano nangyari.
moving forward, ano pong masasabi niyo siguro as head ng LTO? Siguro sa mga aksidente, unang-una, marami rin kasi mga iba na hit and run. No? Pwede kayong mag-complain sa amin sa LTO. A-action na namin. Pero siguro naman yung ibang mga na-aksidente, yung kaya nilang isettle na maliit lang, wag na nilang masyadong palakihin. Mas dapat unahin natin yung mga nagkasakitan, na bangga. Ang sana maging aral sa inyo, totoo lang simple nangyaring aksidente ninyo. Okay. Sa tagal ko na nagmamaneho, sa tagal ko na nagkokotse, pag kayo ay na-aksidenteng ganito, huwag kayong basta-basta naniniwala sa sinasabi ng tao na akala mo wasak na wasak ang sasakyan. Sana maintindihan ninyo. Hindi siya inaano ko siya. Simple po ito. Maaring kausap nyo dito, niloloko kayo na kailangan ninyong palitan, ganito, ganyan. Pero hindi ko sinasabing huwag kayong bayaran, huwag kayo isettle. Isettle kayo. Ngayon, kung kaya naman ng insurance niyo, is insurance ninyo. Sa inyo naman, ma'am, may mga anak ka. Mahirap yung trabaho. Mahirap sitwasyon mo. Mahal na nga ng crudo Tapos hindi ka pa makakapagtrabaho. Mas mabigat. Siguro ma'am, mas doble ingat lang. Oo. Tapos hanggat maaari ma'am, minsan kapag tayo ay naka-aksidente, huwag nyo nang hayaan na magtalo pa kayo. Kung kaya nyong isettle pareho, para hindi na kayo nagkakaroon ng record. Ang Pinoy naman mabait madadaan naman na yan sa maayos na usapan. Mag-motion kayo. Siguro sir, baka akala kasi ng mga ibang tao, lahat ng pati nagkamali, mag-motion lang sila, pwede na. Hindi. Opo. Depende sa sitwasyon at saka yung pangyayari ito. Pero ito naman kasi kitang-kita naman na minor. Oo. Pero yung mga pasaway, ma'am, tutuluyan ko yun. Tapos sa amin din sa LTO, siguro mas yung information kailangan ipaintindi mabuti, explain ng mabuti. Kasi kapag hindi mo na-explain, iba yung magiging. Tapos, boss siguro last na to ayoko yung ganon. Una ayoko late ka. Pangalawa, hindi po pwede yung hindi mo ina-explain. Explain mo lang ng ayos. Kasi kapag hindi mo na-explain ng ayos, lalong nag-aaway. Salamat po sa oras. Matapos ang conference, agad na naghain ng motion to appeal sa LTO ang Grab driver na si Gina upang ma-lift ang 90-day suspension ng kanyang lisensya, gayon din ang alarm status ng kanyang sasakyan. Nasa Land Transportation Office na ang desisyon kung muling pahihintulutang makabiyahe ang Grab driver na si Gina. Ipinresenta ng Bitag Next Generation ang panig ng dalawang driver na sangkot sa insidente. Sa huli, ang tamang proseso at mga kinauukulang ahensya lamang ang makapagsasabi kung sino ang may pananagutan sa nangyaring banggaan. Tandaan, ang QR code na inyong nakikita sa kanang bahagi ng screen na ito ay makakatulong para sa inyong agarang sumbong. Step 1. Itutok lamang sa screen ang camera ng inyong cellphone sa QR code na ito. Step 2. Pindutin lamang ang Urgent Help button. Step 3. Pindutin ang Play button at antayin matapos ang inyong maririnig. Welcome sa Bitag Help Desk. Inabuso ka ba? Pinagsamantalahan ka ba? Niloko ka ba? Pinabayaan ka? Sa loob ng 30 segundo, mag-iwan ng mensahe. Tatawagan kayo tungkol sa inyong sumbong. Kung ito naman ay medical emergency, police or fire, tumawag sa inyong local 911. At the sound of the beep, mag-iwan ng inyong mensahe sa loob ng mahigit 1 minuto at agad may tatawag sa inyo na Bitag Investigator. Start recording. Tandaan, ang QR code na ito ay para sa inyong agarang sumbong. Maaari niyong bisitahin ang lahat ng digital platform sa loob ng Bitag Linktree. If you like this video, give us a thumbs up, click like, and subscribe to be notified.